maaaring nabali na ng Ukraine ang gulugod ng Russia. Sa isang nakakagulat na paghihigpit, nilusob ng Ukraine ang kaibuturan ng makinarya ng digmaan ng Russia upang ito ay mapahina. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahayag, kundi tungkol sa pagtumbok sa gulugod ng mga operasyong militar ni Putin. Ang epekto nito, na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa estratehiya ng Russia sa lupa, nakadepende sa kung ano ang tinamaan at nawala. Maaaring mabaliwala ang ilang buwang paghahanda ng militar. Heto ang mga nalalaman natin sa ngayon. Noong Hulyo 7 nagbigay ang Euromaidan Press ng buod tungkol sa mapaminsalang pag-atake ng Ukraine. Ayon dito, iniulat ng mga residente ng Krasnosovodsk at Sergeyev Posad ang malalakas at makapangyarihang pagsabog na tila nakasentro lahat sa isang planta ng chemical sa dating rehiyon. Pinaniniwala ang tinarget ng pag-atake ang ilang bahagi ng planta kung saan maraming lugar ng tama ang naitala. Nagsisimula nang dumating ang kumpirmasyon. Ang Excelenova Plus. Naglabas ang Telegram channel ng ilang mga kawili-wiling larawan na sinasabing nagbibigay ng geolocated na ebidensya na matagumpay na nakalapag ang mga drone ng Ukraine sa Krasnosovodsk Chemical Plant. Kinumpirma namin ang pag-atake sa Krasnosovodsk Chemical Plant ayon sa paunang ulat nito. Kasama ang planta sa listahan ng estado ng mga negosyo ng Defense Industrial Complex at nagsusupply ito sa Russian Ministry of Defense ng iba't ibang uri ng bala. Particular na mga night sounding cartridge, signal cartridge, at electric igniter para sa anti-tank guided missile. Ang post na iyon ay may kasamang mga larawan na may geolocated data na nagpapakita ng eksaktong lugar na tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Ang ikalawang post ay nagbunyag na isa sa mga pangunahing target ng Ukraine ay isang bagong tayong pagawaan sa loob ng planta ng chemical. Isa sa mga nasira ay nangyari sa isa sa mga bago-bago pang pagawaan sa planta ayon sa ulat ng Excelenova Plus na may kasamang mga geolocated na larawan bilang patunay. Ngunit hindi ka dapat basta maniwala sa sinasabi ng kahit anong Telegram channel. Pakinggan mo mismo ang pinagmulan. Matapos ang pag-atake, kinumpirma ito ni Andriy Kovalenko, pinuno ng National Security and Defense Council ng Ukraine, sa pamamagitan ng Telegram post. Sa rehiyon ng Moscow ng Russian Federation, inatake ang Krasnosovodsk Chemical Plant. Ayon sa kanya, gumagawa ito ng mga pampasabog, pulbura, at mga parte para sa bala at misil. Pagkatapos, ibinigay niya ang dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang particular na planta na ito. Ito ay bahagi ng technological na kadena ng pagsusupply sa hukbong Ruso ng mga artillery shell, multiple launch rocket system at ballistic missile. Sa maikling sabi, mahalagang bahagi ang planta sa supply chain ng bala ng Russia. Kailangan ni Putin ang Krasnosovodsk Chemical Plant. Gumagawa ito ng thermobaric warhead, drone, pampasabog, pulbura, at iba pang bahagi na kailangan ng mga tropa ni Shahid para sa bala laban sa Ukraine. Marahil nagkukunwari ang Russia na walang nangyari. Walang kumpirmasyon mula sa Ministry of Defense ng Russia na naganap ang pag-atake. Sa halip, idineklara ng Russia na matagumpay nitong napigilan ang pag-atake ng drone mula sa Ukraine, gaya ng nakasanayan na nitong gawin. Base sa ministeryo, 71 na drone ang pinabagsak ng kanilang air defenses. 8 sa mga ito sa ibabaw ng Moscow Oblast noong Hulyo 7 ayon sa Euromaidan Press. Inangkin din nito na nagpadala ang Ukraine ng mga drone sa iba pang mga oblast, kabilang ang Belgorod, kung saan 20 drone ang pinabagsak. Sa Kursk, 14 na drone ang nawasak, habang sa Lipetsk naman, 8 ang inaangkin ng Russia na kanilang napabagsak. Magiting na depensa ng mga Ruso, ngunit hindi ito naglalahad kung bakit nasusunog ang Krasnosovodsk Chemical Plant at kung ano ang dahilan nito. Nagbabahagi ang mga residente ng Krasnosovodsk ng mga video na nagpapatunay na tinamaan ng matindi ng Ukraine ang planta. Ang mga Shot at Astra Telegram channels ay nagbahagi ng maraming video mula sa mga residente na nagpapatunay na nagsisinungaling ang Russia. Ibinahagi ni Shot ang mga video ng mga drone ng Ukraine na mababang lumilipad na may kakaibang ugong, na nagpapakita na walang ginagawa ang Russia laban dito. Walang naririnig na tunog ng air defense system na pumupuksa sa mga drone. Gayunpaman, may video na nagpapakita ng drone na tumatama sa target nito. Sumasabog ang drone at ang target nito, at isang napakalaking itim na usok ang umaakyat sa himpapawid. Sasabihin ng Russia na piraso lang iyon ng drone. Ngunit alam ng mga nagmamasid sa Russia ang katotohanan tungkol sa mga drone ng Ukraine.
Ayon sa Rusya, piraso lang ng debris ang sanhi ng pinsala. Matagumpay na winasak ng mga drone ng Ukraine ang mga mahahalagang pasilidad sa isang napakahalagang planta ng chemical ng Rusya. Ayon sa ulat ng SHOT Channel, sinabi ng mga residente mula Sergeyev, Posad at Krasnozobodsk na bandang alas 5 ng umaga, naririnig nila ang tunog ng unmanned aerial vehicle at ilang malakas na pagsabog. Mababa ang lipad ng mga drone at narinig ang 10 pagsabog sa isang lokal na negosyo ayon sa kanila. Ang video na ibinahagi ng Astra ay kapansin-pansin din. Maririnig ang ugong ng mga drone sa likuran. Malakas na pagsabog, nagdudulot ng makakapal na usok paitaas sa himpapawid. Sa mga ibinahaging video, makikita ang mga mababang lipad na drone ng Ukraina para makaiwas sa depensa ng himpapawid ng Rusya. Ang mga palatandaan ay nagpapahiwatig na matagumpay ang pag-atake ng Ukraine. Kahit inaangkin ng Russia na napabagsak nila ang lahat ng drone na ipinadala ng Ukraine laban sa kanila. Mukhang kumbinsido ang mga naninirahan sa Krasnosobodsk na tinamaan ng Ukraina ang mga target nito. Inatake ang planta ng kemikal sa Krasnosobodsk ayon sa mga residente sa kanilang mga lokal na chat, iniulat ng Astra. May 2 panig sa kwentong ito. Ayon sa Rusya, nawasak nila ang mga drone ng Ukraina bago ito nakapinsala, gaya ng dati nilang sinasabi. Sinabi naman ng Ukraina na direkta nilang tinamaan ang isang importanteng planta ng chemical ng Rusya. Ayon sa mga kuhang video ng mga lokal na residente, tila totoo ang sinasabi ng Ukraina, habang sinusubukan ng Rusya na itago ang katotohanan ng nabali na ang kanilang gulugod. At kapag sinabi naming nabali, literal naming ibig sabihin iyon. Iniulat ng Euromaidan Press na ang Krasnosobodsk Chemical Plant ay gumagawa ng maraming chemical at pampasabog na materyales na ginagamit ng Rusya para sa kanilang mga missile at bala. Ang paggawa ng planta ng mga signal cartridge, detonator, pampasabog na charge, at iba pang kagamitang militar na ginagamit ng mga tropa ng Rusya para salakayin ang Ukraine ay sapat ng dahilan para maging mahalagang target ito. Hindi ito ang mga kagamitang ito kahit gaano pa kahalaga. Ito ang tunay na balita. Ang planta ng chemical ng Krasnozavod ay nagtatrabaho rin sa pag-a-assemble at pag-upgrade ng mga multiple launch rocket system ng Rusya, na isa sa mga pangunahing focus nito simula pa noong 2023. Ang pagkasira ng assembly line na ito ang tunay na dahilan kung bakit nabali ang gulugod ng Russia. Bakit? Tingnan lang natin ang 3 multiple launch rocket system na gawa ng planta ng chemical ng Krasnozavod para makita ang sagot. Una, ang Barangay Mulawin, 27. Siyampi 140. Uragan Siyamki 57. Dinisenyo noong dekada 70 ang Uragan ay isang rogue na mobile multiple launch rocket system na pumasok sa serbisyo noong 1977 at naging mahalagang bahagi ng ground forces ng Russia. Dinisenyo ito para umatake sa mga target na grupo, sasakyan, at pasilidad militar. Mobile ito para makaalis sa pinanggalingan sa loob ng 90 segundo matapos magpaputok. Ayon sa Army recognition, ang mga rocket nito ay maaaring mag-iba depende sa pangangailangan ng Russia at kayang magpaputok ng uraganto ng chemical, high explosive fragmentation, at scatterable mine submunition warheads. Kaya rin nitong tumama sa malalayong distansya dahil ang mga updated na bersyon ng Uragan ay kayang tamaan ang mga target hanggang 25 milya ang layo. Ang Uragan ay nilalagyan ng 16 na rocket na kayang iputok halos isa bawat segundo. Mas matagal ang pag-reload nito. Kung nais panatilihin ng Russia ang posisyon nito, maaari silang magdagdag ng 16 pang rocket sa nagamit na Uragan sa loob ng 20 minuto. Kahit na luma na, ang Uragan ay nanatiling malakas at portable na sandata. Ang sasakyan na ito ay kayang tumakbong 40 milya bawat oras at makabiyahe ng 350 milya. Ang mga pagkilos ng Russia ay malinaw na banta sa Ukraine. Ngunit maaaring hindi na ito makagawa pa dahil sa mga pag-atake ng Ukraine noong Hulyo 7. Ganon din sa Barangay Mulawin. 21 grad, Siyamki 50, isa pang multiple launch rocket system mula pa noong panahon ng Soviet. Ang Grad ay dinisenyo noong 1960 at ginamit ng lumang Soviet Army noong 1963, pero huwag magpaloko sa edad nito. Ang Gvardeysky Reaktivny Artilleryski Division ay epektibong sandata para sa suppressive fire na magagamit laban sa mga posisyon ng artilleriya at mortar ng Ukraine, pagsira ng matitibay na posisyon, at paglaban sa mga grupo ng kalaban sa labanan.
Bawat Grad ay may pod na may 40 launch tubes at bawat isa ay nagpapaputok ng 100 at 22 mm na bala. Inabot lamang ng Grad ang 6 na segundo para mailabas ang lahat ng 40 rockets nito at 10 minuto para mag-reload muli. Mas limitado ang kakayahan ng Grad kumpara sa Uragan dahil high explosive fragmentation rounds lang ang kaya nitong ipakawala. Sapat na ito para sa Russia, lalo't ang pinakabagong henerasyon ng mga rocket na ito ay may abot na 25 milya at portable din. Ang 6x6 na truck na nagdadala ng Grad ay kayang tumakbo sa bilis na hanggang 497 milya bawat oras sa 497 milyang distansya. Lumalabas na ang mga pattern sa mga armas. Gumamit lang yung Ukraine ng kanilang mga drone para sirain ang pasilidad ng produksyon para sa ilan sa pinakamahalaga at mobile na rocket system ng Russia. Dito natin tatalakayin ang Tornado G, ang pinakamodernong multiple launch rocket system. Ginagawa ito ng Krasnosobodsk chemical plant para kay Putin. Pumasok sa serbisyo ang Tornado G bandang 2013-2014 habang ang unang mga delivery ay ginawa noong 2011. Itinuturing itong upgrade kumpara sa Grad. Makikita agad ang upgrade na ito sa crew. Ayon sa Army recognition, ang Tornado G ay mangangailangan lamang ng 3 tao para mapatakbo, kumpara sa 6 na kailangan para sa Grad. Ang Tornado G ay may pod na may 40 launch tubes para sa 122 mm rockets. Ang Tornado G ay may antena na nagpapahintulot dito na kumonekta sa GLONASS satellite navigation system ng Russia. Mas mataas ng bahagya ang presisyon kapag nagpapaputok gamit ang Tornado G. Ang mga multiple launch rocket system rocket ng Russia ay may kumpirmadong abot na humigit kumulang 186 na milya at inaangkin nilang may mga bagong rocket na kayang iputok hanggang 56 na milya. Hindi pa iyon nakukumpirma. Ang alam natin ay may ilang katangian ang Tornado G na kapareho ng sa Grad. Nakamount ito sa parehong chassis, kaya pareho ang bilis at abot nito sa kalsada. Dinisenyo rin ito para sirain ang mga artillery at mortar batteries, command posts, armored na sasakyan, at pagtama sa maraming target ng sabay-sabay gamit ang 40 nitong rockets. Isipin mo na lang ito bilang isang Gvardeysky, reactive ni Artilleryski Division na mas pinalakas at makukuha mo na ang ideya. May 3 sandata tayo dito na may iisang layunin, magpakawalan ng maraming rockets laban sa depensa ng Ukraine na nagpapahintulot sa mga puwersa ni Putin na sumulong sa lupa. Ang Krasnosobodsk chemical plant ang gumawa ng 3 ito at iba pang bahagi at kagamitan para sa puwersang Ruso. Ang mga pasilidad na kailangan para makagawa ng mga multiple launch rocket system ay nasira na, kaya't matagumpay nang nabali ang gulugod ng Russia. Tutuklasin natin kung paano nagawa ng Ukraine ang lahat ng ito. Alam na natin ang mga pangunahing detalye. Nakapagpadala ang Ukraine ng ilang drone sa Krasnosobodsk chemical plant kung saan ang ilan ay matagumpay na tumama sa kanilang mga target. Gayunpaman, ang ataking ito ay iba sa lahat ng naunang drone strike na isinagawa ng Ukraine sa loob ng Russia. Bakit? Kasi gumamit sila dito ng bagong-bagong drone. Batay sa Euromaidan Press, karamihan ng malalayong pag-atake ng Ukraine kontra Russia noon ay isinagawa gamit ang mga Luty drone. Ang mga drone na iyon ay malakas, may matinding lakas, at kayang maglakbay ng malaking distansya na kailangan ng Ukraine para matinding matamaan ang Russia. Ngunit hindi ito ang mga drone na ginamit ng Ukraine noong Hulyo 7. Sa halip, ipinakilala nito kay Putin ang isang bagong long-range na drone na mas nakakatakot kaysa sa Luty, ang FP-1. Ang drone na ito ay isang malaking pag-upgrade kumpara sa anumang ginamit ng Ukraine noon. Ayon sa ulat ng United 24 Media, may pag-atake sa Krasnosobodsk chemical plant. Ang FP-1 ay may abot na hanggang 974 milya, nangangahulugan na kaya nitong atakihin ang mas malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban kumpara sa karamihan ng drone ng Ukraine noon. Malakas din ang impact nito. Bawat FP-1 ay may 265 librang warhead, kaya malaki ang pagsabog sa mga video na tinalakay kanina. Bukod pa dyan, ang FP-1 ay may ilang pagkakatulad sa drone na Luty. Pareho ang FP-1 at twin boom na may inverted V-tail na disenyo. Pero ayon kay United, 24 mas makitid ang fuselage at mas malapad ang tuwid na pakpak ng FP-1. Mahalagang punto yan. Kung gusto ng Russia na pabagsakin ang mga drone, tatargetin nila ang fuselage dahil ito ang pinakamalaki at pinakamatabang parte nito. Bagamat posible, bihirang putla ng pakpak ang FP-1. Dahil makitid ang fuselage nito, mas mahirap itong tamaan kumpara kay Luty, kaya't isa itong mahalagang sandata. Gumagamit din ang drone ng solid fuel booster
para sa paglulunsad imbes na mag-take off gamit ang landing gear. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ito ng Ukraine halos kahit saan nang hindi na kailangan ng runway. Isa pang dahilang matatakot si Putin sa drone na ito ay nakasalalay sa lokasyon nito. Nabanggit na kasama ang Krasnozavodsk chemical plant sa pagsabog sa Moscow. Ngunit may iba pang detalye sa pangyayari. Tulad ng itinuro ng Defense Express, ang planta ay partikular na nasa loob ng tinatawag na Moscow Greater Ring. Kakaunti lang ang nalalaman tungkol sa ring na ito. Subalit may mga nabanggit sa Secret Projects Forum na ang konsepto nito ay lumitaw noong panahon ng Cold War. Noong panahong iyon, naglatag ang Russia ng serye ng mga magkakapatong na singsing na nakapalibot sa lungsod ng Moscow, kung saan bawat singsing ay puno ng mga air defense na idinisenyo para pabagsakin ang anumang banta mula sa himpapawid laban sa kabisera ng Russia. Ang Moscow Greater Ring ay sinasabing hindi mapasok. Ngayon, napasok ito ng Ukraine. Napatunayan sa unang pagkakataon na ang mahalagang bahagi ng air defense ng Moscow ay mahina laban sa mga drone ng Ukraine. Magdudulot ito kay Putin ng tanong, hindi ba gumagana ang air defenses sa Moscow Greater Ring? Posible iyon. Sa muling pagtingin sa ibinahaging footage kanina, walang makikitang tunog ng air defenses na nagpapaputok ng bala o missiles patungo sa mga Ukraine drone. Mag-aalala si Putin rito. Ang sinasabing hindi mapasok na bilog ay humihina kapag hindi nagpapaputok ang mga sandatang nagpapalakas dito. Pero magtatanong pa si Putin, mayroon na bang drone ang Ukraine na kayang umiwas sa Moscow Greater Ring? Posible. Gumagana ang mga air defense ng Russia, ngunit hindi nila talaga kayang matunton o maibagsak ang FPU. Isa drones ng Ukraine, anuman ang sabihin nila. Kung ganun nga, mas lalo pang mag-aalala si Putin. Kung nagawa ng Ukraine na gamitin ang FP, isa para sirain ang isang planta ng kemikal sa kabila ng mga air defense ng Moscow, maaari silang muling umatake. Lumalim pa ba ang atake? Kaya na bang tamaan ng mga drone nila ang puso mismo ng Moscow? Iyan ang magpapabahala kay Putin. Napatunayan na ng Ukraine na ang ilan sa kanyang kritikal na infrastruktura militar ay hindi naligtas sa mga long-range na pag-atake. Subalit kapag nahulog na ang Moscow Greater Ring, magbubukas ito ng malawak na pagkakataon para sa Ukraine at sa kanilang bagong FP. Isa na mga drone. Pero hindi lang, yan ang magpapabahala kay Putin pagdating sa pag-atake ng Ukraine sa Krasnozavodsk chemical plant. Dapat din siyang mag-alala sa kakulangan ng bala na maaaring idulot ng pagsira ng Ukraine sa pasilidad, bukod pa sa 3 multiple launch rocket systems na tinalakay natin. Ang Krasnozavodsk plant ay gumagawa rin ng maraming parte at pampasabog para sa mga misil at artilyeriya ng Russia. Kung nawala na rin lahat ng iyon, malaking problema ito para sa Russia. Malaki ang magiging epekto sa paggawa ng armas ng Russia kung mawawala ang planta ng chemical sa Krasnozavodsk. Ayon sa ulat ng GES noong Hunyo 2024, 22 beses ng mas marami ang produksyon ng bala ng Russia kumpara bago nagsimula ang pananakop ni Putin. Ang pagpapalaking iyon ay nangangailangan na perpektong gumana ang bawat bahagi ng supply chain ng Russia, ang gulugod na nabanggit. Ang pagkawala ng Krasnozavodsk chemical plant ay nangangahulugang sira na ang buong kadena dahil sa pagtanggal ng isa sa mga bahagi nito. Kailangang mag-adjust ang Russia at gumugol ng mga linggo o buwan sa muling pagtatayo ng mga nasirang pasilidad sa Krasnozavodsk habang nanganganib itong maatake muli ng Ukraine anumang oras. Kailangan nila ng bagong planta na hindi maabot ng mga drone ng Ukraine para tuloy-tuloy ang pagsupply ng bala sa frontline. Mauubusan ng mga rocket at multiple launch rocket system ang Russia na kailangan nila para magpaputok nito hanggang maayos ni Putin ang gulugod ng bansa. Hindi rin maaaring balewalain na maraming bahagi at pampasabog na gawa ng pasilidad ng Krasnozavodsk ay ginagamit sa mga misil ng Russia. Kailangan ni Putin ang mga misil na iyon. Habang humihina ang kampanya ng Russia sa lupa, lalo siyang umaasa sa mga ito para sirain ang Ukraine. Noong Hulyo 5, iniulat ng Radio Free Europe ang mga datos na tinipon ng Army Conflict Location and Event Data Project o Armed Conflict Location and Event Data. Base sa datos, halos doblado ng Russia ang bilang ng mga misil na pinapaputok nito sa Ukraine sa nakaraang 6 na buwan. Noong Disyembre 2024, nagpadala ang Russia ng mahigit 1,200 missile at drone sa kalangitan ng Ukraine. Patuloy na tumataas ang bilang ng missile at drone na ipinapaputok ng mga puwersa ni Putin sa mga lungsod ng Ukraine. Noong Enero, umabot ito sa 1,718.
Noong Pebrero, 1,846. At noong Marso, 2,190. Ang bilang ay umabot sa 2,200 at 77 noong Abril. At tumaas sa 2,000 at 400 at 36 noong Mayo. Bumaba noong Hunyo. Ngunit umabot pa rin sa 2,110. Pero posible pang mas mataas ang bilang ng Hunyo. Dahil hanggang Hunyo, 27 lang ang sinuri ng AKLED. Mula Disyembre hanggang Hunyo, hindi lang nagdoble ang bilang ng mga misil, kundi tumaas din ito ng 25% kumpara sa Mayo 2024 at 16 na beses na mas mataas kaysa Hunyo 2024. Hindi mauubusan agad ng misil ang Russia kahit nasira ang Krasnosovodsk chemical plant. Gayunpaman, ang pagkawala ng planta na gumagawa ng mga parte para sa mga misil na iyon, habang nahihirapan silang makakuha ng mga piraso dahil sa mga parusa ng kanluran, ang pinakaayaw ni Putin. Sa loob lang ng ilang oras noong Hulyo 7, nawalan na si Putin ng mga piyesa, kakayahang gumawa ng multiple launch rocket system, at ang paniniwala na hindi mapasok ang Moscow Greater Ring. Tatanungin ni Putin ang sarili niya kung ano ang susunod niyang gagawin mula rito. Para naman sa Ukraine, siguradong naghahanda na ito ng susunod nitong target para sa mga bagong FP, isa drone nito. At marami pang dapat alalahanin ang leader ng Russia. Ilang araw bago tamaan ng Ukraine ang Krasnosovodsk chemical plant, nagbigay ito ng dobleng dagok sa Russia sa pag-atake sa mahalagang paliparan at isa sa mga pabrika nito. Panoorin ang iba pang video namin tungkol sa 1-2 combo na ito at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang video sa mga pinakabagong atake ng Ukraine laban sa Russia. At salamat sa panonood!